Hindi mo kaya, Maya. Walang papatulan sa mga ideya mo. Manatili ka na lang sa likod ng desk, doon ka bagay. Ang bawat salitang iyan para itong suntok sa tiyan. Ang bawat pangutya nila Mark at Liza, umukit sa aking alaala. Akala nila tapos na ako. Akala nila durog na ang pangarap ko. Pero tingnan nyo ngayon. Narito ako, sa harap ng The Zenith, ang sarili kong hotel. Malaki, modern, nagniningning. At ang pinakamatamis na bahagi. Nakatayo ito, kitang-kita sa tabi mismo ng motel nila. Sa tabi ng kanilang lumang Sunset Motel na ngayon ay parang anino na lang ng nakaraan. Ito ang ganti ko. Ang bawat patak ng pagdududa nila ngayon ay ginto sa akin. Hindi ko ito ginawa para lang manalo, kundi para patunayan sa sarili ko, kaya ko. Kaya ko nang wala sila. Ako si Maya. Sa paningin ng marami, ang buhay ko ay tila walang bahid dungis. Bata pa lang ako, mayroon na akong hilig sa pagiging malikhain, at madalas akong purihin sa aking anyo. Hindi ko ito ginamit para umasenso, bagkus ay ginamit ko ang aking sipag at talino. Ang tunay na kagandahan ko ay nasa aking dedikasyon at pangarap na makapagtayo ng sariling pangalan sa industriya ng hospitality. Hindi ko pinangarap ang madali ang tagumpay, bagkus, pinangarap ko ang pagtatayo ng isang negosyo mula sa wala gamit ang sariling pagsisikap. Nagsimula ako sa isang maliit na guesthouse sa probinsya. Simple lang, ngunit bawat sulok nito ay pinuno ko ng pagmamahal. Ako ang naglilinis, ako ang nagluluto ng almusal, ako ang umaasikaso sa mga bisita. Sa bawat ngiti ng customer at bawat magandang review, tila nagkakaroon ako ng walang katapusang enerhiya. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa aking guesthouse. Naging sikat ito sa mga naghahanap ng tahimik at komportabling lugar na may personal na pag-aalaga. Dahil dito, unti-unti akong nakapag-ipon at nagsimulang mangarap ng mas malaki, isang buong hotel. Alam kong mayroong mas malaking bagay na naghihintay para sa akin. Sa aking paglalakbay, nakilala ko sina Mark at Liza. Sila ang may-ari ng Sunset Motel, isang lumang establishmento na sikat pa noong dekada 90. Magkaibigan sila ng aking tiya, kaya't madali akong nakalapit sa kanila. Mabait sila sa simula, tinuring akong parang anak, at madalas akong bigyan ng payo tungkol sa negosyo. Pinakikilala nila ako sa kanilang mga koneksyon sa industriya. Akala ko, sila ang magiging daan sa pag-abot ng aking pangarap. Sa bawat salita nila, naramdaman ko ang pagsuporta. Naramdaman ko rin na nakita nila sa akin ang kanilang sarili noong nagsisimula pa lang sila. Kaya naman, buong puso akong nagtiwala. Nakita ko ang potensyal sa kanilang lumang motel, kailangan lang talaga ng pagbabago, ng bago at modernong diskarte. Naakit ako sa ideya na magkaroon ng isang mentor na makakatulong sa akin na palagin ang aking mga plano. Ngunit hindi ko alam, ang kanilang pagiging mentor ay may iba palang intensyon. Isang araw, nagkaroon kami ng casual na hapunan. Dala ko ang aking pinaghirapang proposal. Buong pagmamalaki kong inilahad ang aking ideya para sa isang joint venture, isang pagbabago sa Sunset Motel. Sa aking plano, gagawin namin itong isang modernong resort, may bagong disenyo, mas maraming amenities, at mas magandang marketing. Nakita ko na pwedeng maging susi ito sa pagpapalago ng pareho naming negosyo. Ang liwanag sa aking mga mata ay kitang-kita, habang ipinipaliwanag ko ang bawat detalye, ang bawat disenyo na inisip ko para sa lugar. Sa simula, mukha silang interesado. Ngumiti si Mark, tumango si Liza. Magandang ideya yan, Maya, sabi ni Mark, ngunit may kakaibang tono sa kanyang boses. Parang may pumipigil sa kanya na maging ganap na masaya. Naglagay ako ng mga mood board, mga sample ng tela, at pati na rin ang mga projection ng kita. Lahat ng ito, ginawa ko ng may buong pagmamahal at pag-asa. Ngunit habang patuloy akong nagpapaliwanag, unti-unting nagbago ang kanilang ekspresyon. Ang mga ngiti ay naglaho. Pinalitan ng pagkunot ng noo, ng pagtingin sa isa't isa na parang nagpapalitan ng lihim na mensahe. Maya, bata ka pa, sabi ni Liza at bigla siyang tumawa ng mahina. Ang tawa niya ay hindi nakakatuwa. Marami ka pang kakaining bigas bago mo maintindihan ang lahat ng pasikot-sikot sa negosyong ito. Nagtaka ako. Bakit ganoon? Hindi ba maganda ang ideya ko? Ginugol ko ang maraming oras sa pagpaplano nito at alam kong may malaking potensyal. Subalit, mas pinili nilang ipawalang bahala ang aking mga pagsisikap.
Sinimulan nilang iparamdam sa akin na parang ako ang may mali. Ang bawat ideya ko ay mayroong nakatagong kritisismo. Ang dating suporta na akala ko ay totoo, ay unti-unting naglaho, napalitan ng alinlangan at pagdududa. Doon ko naramdaman ang unang kirot ng pagtataksil. Nagtataka ako noon, bakit tila hindi sila masaya para sa akin, gayong para sa ikagaganda naman ng lahat ang aking balak. Mayroong mali. Mayroong malalim na hindi pagkakaintindihan. Hindi nagtagal, unti-unting lumala ang sitwasyon. Ang dati nilang pagiging mentor ay naging pambabastos na nakabalot sa matatamis na salita. Sa tuwing may pagkakataong pag-usapan ang aking plano, palagi nilang dinudugtungan ng mga komento na tila binabaliwala ang aking kakayahan. Maganda ang pangarap mo, Maya, sasabihin ni Mark, pero kailangan mo pa ng karanasan. Hindi madali ang magpatakbo ng malaking hotel. Ito ay sa harap ng ibang tao na tila nagbibigay ng payo, ngunit ang totoo ay sinisira nila ang aking kredibilidad. Hindi na lang basta pambabastos. Paninira na. Sa mga pagpupulong namin sa mga suppliers na dati nilang ipinakilala sa akin, bigla silang nagiging dominante. Hindi na nila ako pinapagsalita. Lahat ng aking ideya, kanila na ang gumagabay. Para bang kinukuha na nila ang lahat ng atensyon, habang ako ay unti-unting nawawala sa eksena. Nagsimula akong marinig ang mga bulungan. Napakabata pa raw ni Maya para sa ganoong kalaking proyekto. Hindi raw siya mapagkakatiwalaan sa pera. Masyado raw siyang ambisyosa, akala mo kung sino na. Ang mga salita ay parang palaso na tumatama sa aking likuran. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga bulong-bulungan na ito, ngunit alam kong may kinalaman sina Mark at Liza. Bakit nila gagawin ito? Bakit nila sisirain ang aking pangalan? Hindi ako makapaniwala na ang mga taong tinuring kong ikalawang magulang ay unti-unting nagiging kaaway. Nagbago ang kanilang ugali, lalo na tuwing nakikita nilang may nakukuha akong maliit na tagumpay sa aking guest house. Mayroong laging inggit sa kanilang mga mata na hindi nila maitago sa likod ng kanilang pekeng ngiti. Nakikita ko ang pagdidilim ng kanilang mukha kapag may pumupuri sa akin. Isang beses, nagkaroon kami ng meeting sa isang potential investor. Excitedly kong ipinresenta ang aking vision. Ngunit sa kalagitnaan ng aking pagpapaliwanag, biglang sumingit si Liza. Napakagandang ideya, Gimitan? Sabi niya, pero alam ninyo, si Maya, medyo impulsive pa. Kailangan niya pa ng gabay. Kami ni Mark ang mas may karanasan dito. Ang kanyang ngiti ay parang laso na unti-unting kumakalat. Ramdam ko ang pagkapahiya. Uminit ang aking pisngi. Mula noon, naging mas maingat ako. Sinimulan kong magtago ng mga ebidensya ng kanilang paninira. Bawat email, bawat mensahe, bawat usapan, lahat ay iningatan ko. Alam kong hindi ako pwedeng magpadala sa kanilang mga lason. Kailangan kong maging matatag dahil ramdam ko na mas lalala pa ang sitwasyon. Pero sa lahat ng ito, hindi pa rin mawala sa akin ang pagtataka. Bakit? Bakit nila ako gustong pabagsakin? Ang tanong na iyon ay bumabagabag sa akin gabi-gabi. Hindi ko na kinaya ang kanilang paninira. Ang dati nilang mga payo ay naging mga direct na atake sa aking reputasyon. Kinakalat nila na ako raw ay kulang sa karanasan at hindi reliable pagdating sa negosyo. Sinabi nila sa lahat ng mga kakilala namin sa industriya na ang aking mga ideya ay mga panaginip lang ng isang bata at malulugi lang ang sinumang sumuporta sa akin. Ang bawat pinto na akala ko ay bukas sa akin, unti-unting nagsara dahil sa kanilang mga paninira. Nakaramdam ako ng matinding pagkagulo sa isip. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay nang tangkain nilang bilhin ang aking maliit na guest house. Isang araw, kumatok sila sa aking pintuan. May dala silang kontrata, isang kontratang magbebenta ng aking guest house sa napakababang halaga, halos wala ng tubo. Parang isang saksak sa aking puso. Maya, sabi ni Mark na may ngisi sa labi, sineserbisyuhan ka lang namin. Hindi mo kaya ang pagiging negosyante. Mas mabuti kung ibenta mo na yan sa amin. Hindi mo kaya mag-isa. Walang pupusta sa'yo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang matinding galit. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng paghamak. Ito na ang huling patak. Ang guest house na itinayo ko sa aking sariling pagsisikap, na pinuno ko ng pangarap, ay gusto nilang kunin at ipasara. Doon ko lubos na naintindihan. Hindi nila ako tinutulungan. Gusto nila akong alisin sa industriya.
Gusto nilang mawala ako. Naging malinaw na ang kanilang layunin ay hindi ang suportahan ako, kundi ang pigilan ako na umangat. Gusto nilang panatilihin ang kanilang maliit na imperyo at nakita nila akong banta. Ang kanilang takot na mawalan ng pwesto sa industriya ang nagtulak sa kanila sa ganoong kasamang balakin. Tumayo ako mula sa aking upuan, ang aking mga kamay ay nanginginig sa galit. Hindi ako makapaniwala na ang mga taong tinuring kong pamilya ay ganoon pala kasama. Hindi ako pipirma, sagot ko, sa isang boses na halos hindi ko makilala. Hindi ko ibebenta ang pinaghirapan ko. Tumawa sila. Isang malakas, mapanuyang tawa na umalingaw-ngao sa aking isipan. Tingnan lang natin, Maya, sabi ni Liza, kung saan ka pupulutin pagkatapos nito. Mag-isa ka lang. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan, naging gatong sa apoy ng aking paghihiganti. Nag-iisa ako, tama. Pero ang pagiging nag-iisa ay nangangahulugang wala akong pananagutan sa sinuman, maliban sa aking sarili. Mas naging matibay ako. Alam ko na kailangan kong gumawa ng malaking hakbang. Hindi ko hahayaang sirain nila ang aking pangarap. Nagsimula akong magplano, isang plano na magpaparamdam sa kanila ng sarili nilang gamot. Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon na makatapak ulit sa akin. Kailangan kong lumaban, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko at sa mga taong naniwala sa akin. Ang matinding pait na dulot ng kanilang paninira ay nagbigay sa akin ng kakaibang tapang. Sa halip na ibenta ang aking guest house sa kanila, ginawa ko itong collateral. Risk ito. Napakalaking risk. Pero kung hindi ako susugal ngayon, kailan pa? Naghanap ako ng mga bagong koneksyon, mga taong hindi naabot ng laso ni Mark at Liza. Lumapit ako sa mga bangko, sa mga pribadong investor, dala ang aking detalyadong business plan, ang aking mga blueprint, ang aking mga pangarap. Hindi ko na ininda ang bawat hindi. Sa simula, mahirap. Maraming nagduda, lalo na't kumalat na ang balita tungkol sa hindi mapagkakatiwalaang si Maya. Pero hindi ako sumuko. Sa bawat hindi, lalo akong naging determinado. Sa bawat saradong pinto, nakakahanap ako ng bintana. Ang aking guest house, na patuloy na bumubuti ang reputasyon sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa, ay naging patunay na may kakayahan ako. Ang bawat magandang review, ang bawat balik na customer, ay nagpatibay sa aking mga argumento. Hanggang sa nakilala ko si Ian Reyes, isang matanda at iginagalang na negosyante sa real estate. Nakita niya ang aking pagpupursigi, ang aking detalyadong plano, at higit sa lahat, ang aking passion. Hindi siya nagpadala sa mga chismis. Nag-imbestiga siya ng sarili at nalaman niya ang totoo. Nalaman niya ang paninira ni na Mark at Liza. Nakita niya ang potensyal sa akin. Sa kabila ng lahat ng balakid, sa wakas, nakuha ko ang pondo. Isang malaking halaga, sapat para sa pangarap kong hotel. At dito nagsimula ang aking tahimik na ganti. Ang twist? Hindi ako nagtayo ng hotel sa ibang bayan. Hindi ako lumayo. Binili ko ang bakanting lot. Ang bakanting lot na nasa TAB ay ng Sunset Motel ni na Mark at Liza. Sa tabi mismo. Ginawa ko ito ng palihim. Nagtrabaho ako sa gabi, nag-meeting sa mga kontraktor sa madaling araw. Ayokong malaman nila ang plano ko hanggat hindi pa ito buo. Nag-hire ako ng ibang construction team, ibang suppliers, para walang makakalusot na impormasyon sa kanila. Ang bawat ingay ng pagtatayo, bawat paghuhukay, bawat pagtatayo ng dingding, ito ang aking tahimik na ganti. Habang unti-unting tumataas ang estruktura ng The Zenith, ang kanilang lumang motel ay lalo namang nagiging maliit, luma at walang kinabukasan. Ang bawat palapag na nadadagdag ay isang patutsada sa kanilang pagdududa. Ang bawat pader na itinayo ay isang sagot sa kanilang mga salitang, hindi mo kaya mag-isa. Nakita ko ang kanilang mga mukha na bumubusilak sa pagtataka tuwing dumadaan sila. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari sa tabi nila. Akala nila isa lang itong ordinaryong gusali. Hindi nila alam, ang gusaling ito ang magiging simbolo ng kanilang pagbagsak. Ang bawat paggawa ng pundasyon, ng bawat kolum, ng bawat beam, ay puno ng matinding emosyon, galit, sakit at pag-asa. Dumating ang araw ng grand opening ng The Zenith. Ang hotel na itinayo ko mula sa aking mga pangarap sa kabila ng kanilang paninira. Pinuno ko ang bawat detalye ng aking pagkatao, eleganteng disenyo, modernong amenities, at serbisyong walang kapantay.
Ang lobby ay nagniningning sa liwanag, ang mga silid ay maluluwag at may magandang tanawin, at ang aming restaurant ay handang maghain ng mga lutong Pilipino na may modernong twist. Ang amoy ng sariwang kape at nilutong pagkain ay pumuno sa hangin. Inimbitahan ko ang lahat ng mahahalagang tao sa industriya, mga lokal na opisyal, at syempre, sina Mark at Liza. Alam kong darating sila. Ang kuryosidad ay tiyak nahahatak sa kanila. At hindi nga ako nagkamali. Dumating sila, na may ngisi sa labi, tila nagtataka kung bakit ko sila inimbita. Habang naglalakad sila sa pinto, kitang-kita ko ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Ang ngisi ay unti-unting naglaho, napalitan ng gulat, pagkabigla at pagkapahiya. Nagkatinginan sila, hindi makapaniwala. Ang kanilang motel ay nasa tabi lang. Mula sa bintana ng aking lobby, kitang-kita ang Sunset Motel, luma, kupas, at malayo sa kinang ng The Zenith. Nilapitan ko sila, kalmado ang aking boses, ngunit may matinding kapangyarihan sa likod ng bawat salita. Mark, Liza, sabi ko, welcome sa The Zenith. Ang hotel na sinabi ninyong hindi ko kayang itayo. Namumutla sila. Hindi sila makapagsalita. Hinawakan ni Liza ang braso ni Mark, parang nanghihina. Pero paano, bulong ni Mark, ang boses halos hindi marinig. Paano mo nagawa ito? Umiti ako, isang ngiting hindi nila makakalimutan. Isang ngiting puno ng tagumpay at ng pagpapatawad sa aking sarili. Naaalala niyo pa ba ang mga salita ninyo, Mark? Hindi mo kaya, Maya. Walang papatulan sa mga ideya mo. Manatili ka na lang sa likod ng desk, doon ka bagay. Liza, naaalala mo bang sinabi mong walang pupusta sa'yo? Buong buhay ko, pinangarap ko lang magkaroon ng sarili kong lugar. Hindi ko kayang kalimutan ang mga salitang iyon. Ito ang aking sagot sa inyo. Ang mga tao sa paligid namin ay nagbulungan. Ang mga dating naniwala sa paninira ni Mark at Liza ay ngayon ay nakakita ng katotohanan. Nagsimulang dumagsa ang mga bisita sa The Zenith, kinagiliwan ang modernong disenyo at ang kakaibang serbisyo. Ang parking lot ng Sunset Motel ay nanatiling halos walang laman. Ang kanilang negosyo, na minsang kinontrol ang aking kapalaran, ay unti-unting naluluoy sa anino ng aking tagumpay. Ang pagtatagumpay ng The Zenith ay mabilis kumalat. Naging sikat ito sa mga turista at lokal. Ang bawat booking, bawat positibong review, ay parang saksak sa kanilang ego. Nakikita ko sila sa labas ng kanilang motel, nakatingin sa The Zenith, ang kanilang mga mukha ay puno ng panghihinayang. Ang kanilang pagbagsak ay dahan-dahan ngunit siguradong nangyari. Ang ganti ko ay hindi pisikal, kundi isang patunay na ang tunay na kakayahan ay hindi nasusukat sa edad o sa mga salita ng iba. Hindi nagtagal, tuluyang bumagsak ang Sunset Motel ni Mark at Liza. Hindi nila nakayanan ang kompetisyon ng The Zenith, o siguro, ang karma na mismo ang nagpataw ng hatol sa kanila. Ang pangarap nilang sirain ako, ay siya pa nilang kinabagsakan. Binenta nila ang kanilang ari-arian sa isang developers na plano itong gawing residential area. Tahimik silang nawala sa industriya na parang hindi sila nag-exist. Hindi ko na sila nakita muli. Ako naman, patuloy na lumago ang The Zenith. Naging isa ito sa mga pinakapopular na hotel sa rehiyon. Ang aking pangalan na minsang sinira ay ngayon ay iginagalang at hinahangaan. Marami ang lumalapit sa akin para sa payo, at palagi kong ibinabahagi ang aking kwento, hindi para ipagyabang, kundi para magbigay inspirasyon. Ang karanasan na iyon ay nagturo sa akin ng napakaraming bagay. Natutunan ko na ang pinakamakapangyarihang paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ng iba, kundi ang sarili mong pagbangon. Ang bawat pagdududa nila ay naging pundasyon ng aking tagumpay. Ang bawat salitang hindi mo kaya ay nagpapatunay na kaya ko. Hindi na ako natatakot mag-isa. Sa katunayan, ang pagiging nag-iisa ang nagbigay sa akin ng kalayaan na maging tunay na ako. Ang The Zenith ay hindi lang isang hotel, ito ang simbolo ng aking pagiging matatag, ng aking pangarap, at ng aking tagumpay laban sa mga taong nagduda sa akin. Ito ang aking patunay na ang pinakamalaking paghihiganti ay ang pamumuhay ng matagumpay sa kabila ng lahat ng balakid. At sa bawat bagong guest na dumarating, sa bawat ngiti ng satisfaction, nararamdaman ko ang tunay na katarungan. Ang buhay ko ngayon ay puno ng kapayapaan na may kalakip na kasiyahan sa pagkakita ng aking sariling liwanag. Wala nang makakakuha noon sa akin.